Hello mga ka-agri, ngayon bibigyan po natin ng solusyon yung mga problema na na-encounter po natin ngayon tag-ulan, yung mga pag-atake ng peste, pag-atake po ng mga sakit, gamit po yung mga ginawa natin nakaraan, yung ating fermented plant juice, tsaka yung ating oriental herbal nutrients. Coming up. Pag tag-ulan, mas marami po tayong challenges na may encounter kumpara po sa pagtatanim sa tag-init. Pero kaya po natin yung solusyonan, napakadali lang yan. Basta alam po natin kung ano yung dahilan at ano yung pwede natin gamitin solusyon. So ano ba yung nangyayari kapag tag-ulan? Pag umuulan po kasi, nagkakaroon ng mga fungus dyan sa lupa. Yan po yung umaatake doon sa ugat ng ating mga halaman. Kaya po nanghihina sila. So once na naging mahina na yung ating tanim, masisense po yan ng mga peste, aatakihin naman sila ng mga aphids, ng mga whiteflies. Kaya mapapansin nyo po yung mga dulo, yung mga talbos, yan, may mga itlog or may mga aphids na kumakain, kaya nagkukulubot yung mga talbos ng ating mga tanim. So pag kinain po yan ng aphids, mababansot na yung ating tanim, hindi na siya lalaki, hindi na siya magbubunga, pwede pang kumalat yung mga sakit kasi pag lumipat yung mga aphids na yan sa ibang mga tanim, may lilipat din po nila yung sakit. So ganoon din po sa fungus, dahil laging mamasa-masa yung surface, kaya mabilis pong kumalat. Yung mga dahon sa ilalim, mabilis pong manilaw. Sa mga fungus, yung mga powdery mildew, yan, makikita natin yan sa mga tanim nating cucurbits tulad ng ampalaya, pipino, pakwan, yung paninilaw at pagkasira ng mga dahon. Ngayon, more than 1 week na yung ating ginawang concoction, pwede na natin siyang gamitin. Although may makikita pa tayo mga buong solid materials dito sa ating OHN, dito rin sa ating fermented plant juice. Buo-buo pa yung mga materials, pero nagkatas na po siya, pwede na natin siyang gamitin. So ginagawa po nung iba, hina-harvest pa nila itong mga liquid, pinaghihiwalay pa nila. Pero sa akin po, hinahayaan ko na lang dyan. Ito na mismo yung imbakan ko ng mga concoctions. Kukuha na lang ako ng katas nila. Yun po yung ihahalo ko sa sprayer. Saka ko siya gagamitin sa aking mga halaman. So ngayon, papakita ko po sa inyo yung dalawang paraan ng pag-apply natin. Yung foliar feeding tsaka yung drenching. So dito po sa foliar feeding, ang ginagawa po natin dito, papakainin natin ng nutrients yung ating mga halaman sa pamamagitan po ng pag-i-spray sa dahon. Doon po tayo mag-a-apply ng fertilizer para mas mabilis po yung epekto nito. Kasi itong mga dahon na to, may mga butas po yan sa ilalim, yung tinatawag nating stomates or stomata. Pero open lang siya early morning tsaka late afternoon. Kaya nire-recommend kung mag-a-apply kayo ng foliar feeding, mas maganda napakaaga tsaka late sa hapon. Yan. So ang paggamit po nito o ang ratio nito, 20 ml per liter of water. So ngayon, papagsamahin ko na yung dalawang concoction para isang sprayhan na lang. So pwede natin i-mix yung mga concoction na yan. Then sasamahan ko na rin po siya ng Epsom salt para mag-provide po ng magnesium tsaka sulfur. Then kung sobrang alkaline naman yung ating lupa, pwede niyang mapababa dahil po sa presence ng sulfur. In-estimate ko na lang po yung dami ng Epsom salt na ilalagay natin dito sa ating sprayer. So ang sukat po nito ng Epsom salt ay 2 tablespoon per gallon. Tapos ito namang concoction natin, 20 ml or 2 tablespoon din per liter of water naman. So ngayon paghahaluin ko lang sila. Kailangan po matunaw yung ating Epsom salt para hindi siya bumara doon sa ating sprayer. So maganda dito sa Epsom salt, meron siyang magnesium tsaka sulfur. Yung magnesium nakakatulong po yan para ma-absorb ng halaman yung sunlight. Then yung sulfur naman nakakatulong para ma-absorb ng halaman yung nitrogen. Kasi kapag may nutrient deficiency, meron siyang sulfur deficiency, hindi niya po ma-absorb yung nitrogen. Kahit ibigay natin dyan sa lupa, hindi pa rin gaganda yung mga dahon. Yan. So spray nyo lang sa mga dahon, especially sa ilalim, lalo na po yung mga may itlog ng aphids.
May mga nakikita tayong langgam. So yan, nagsisimula na po silang maglagay ng pagkain para puntahan ng mga aphids. Kasi itong aphids na to, sila yun naman yung nagbibigay ng pagkain ng mga langgam. Nagpo-produce sila ng honeydew. Tapos habang kinakain niya ng mga aphids yung mga dahon niyan, yung mga talbos, binabantayan sila ng langgam para hindi naman sila kainin ng mga ladybug. Yung ladybug po kasi yung predator ng aphids. So kailangan protektahan siya ng mga langgam para may makuhang pagkain yung mga langgam. So meron silang symbiotic relationship. Ang pag-apply po nito twice a week kung marami pong mga peste, pero kung maintenance lang, once a week pwede na. Yan, may mga langgam. Maganda dito kasi meron siyang vinegar, so makakatulong din siya para puksain yung mga langgam, pati po yung mga peste na soft-bodied insects. So ganyan po ka-powerful itong OHN natin. Tapos spray din natin sa lupa para gumanda at dumami yung mga microorganisms. Nakakapataba din po ng lupa itong OHN natin. Itong fermented plant juice, nakakatulong po ito para pagandahin yung mga dahon ng ating tanim, palakihin, paberdehin, at naiwasan din po natin yung pagkabansot ng ating mga tanim. Yan, dito sa mga peppers, dito sa okra, kalalaki ng dahon, ganyan po kalaki yung dahon ng ating okra. Yan, sa mga sili, spray lang natin yung ilalim. Yung isang paraan naman ay yung drenching. So gagawin po natin ay hahaluan natin ng concoction yung ating swamp fertilizer. Sasamahan po natin ito ng ating concoction. Lalagyan natin siya ng ating oriental herbal nutrients. Yan, 2 kutsarita. Tsaka na ating fermented plant juice. Then samahan na rin natin ng Epsom salt. Yung drenching naman, sa lupa po tayo nag-apply ng fertilizer. Haluin lang po natin yung ating tinimpla. Then i-apply natin siya. Didilig lang natin siya sa lupa. Yan. So 2 paraan yung pag-apply natin. Yung foliar, tsaka sa lupa, yung drenching o yung pagdidilig. Pagdidilig lang natin siya sa mga tanim. Yan. Kung wala kayong pang spray, okay lang na i-drench natin siya or i-dilig. So, mas maganda po yung may prevention tayo para hindi po atakihin ng mga sakit at peste yung ating mga tanim. So yan po yung isa sa mga routine na dinadagdag ko kapag tag-ulan. Nag-i-spray ako ng mga OHN tsaka ng fermented plant juice. So sana po nakatulong yung information na to. Sana i-like nyo rin. And sana po tulungan nyo kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!